Nakakarinig siya ng parang may naglalakad sa kusina. Bakit parang bigla kang natakot? Anong nakita mo sa labas ng bukas na bintana? Itong dapat sa'yo, Taksil. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. May ibang malaki at lumang bahay na pagmamay-ari ng may kayang pamilya noong World War II. Ang nananatiling buo pa sa pagdaan ng panahon. Ang nakakatakot, may bahay noon na kinumander at ginawang kwartel ng mga sundalong Hapones ang may nagparamdam daw na multo. Ayon sa 30 anyos na nagpadala ng kwento at nagpapatawag na lamang sa pangalang Edna ng Binangunan Rizal. Ayon sa kanyang sulat, Dear Sir Wilmore, ang makapanindig balahibong kwentong ibabahagi ko sa inyong channel ay ikwinento sa akin ng lola ko noong nabubuhay pa siya. Ayon kay Lola Remedios, nangyari ang kakilakilabot na pangyayari noong 16 anyos pa lamang siya at 1 dekada pa lamang makalipas ang World War II. Sa malaki at lumang bahay ng pamilya ng kanyang kapitbahay, kung saan naging kaibigan niya ang 30 anyos na kasambahay doon na si Sitang, na nagkwento sa lola ko na noong kasagsagan daw ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas ay pinahihirapan nila ng sagad ang mga nabibihag nilang mga gerilya. Ganoon ang narinig kong kwento ng ilang kababayan nating nakasaksi sa kahabag-habag at kalunos-lunos daw na sinapit ng mga kababayan nating guerrilla remedios. Sila ang mga nabihag ng mga Hapon sa bahay na pinaglilingkuran ko ngayon. Kahit umiyak at lumuhod daw sa pagmamakaawa ang mga bihag, katakot-takot na pahirap pa rin ang natikman nila sa kamay ng mga sundalong Hapon. Binugbog daw sila. Hiniwa ang iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Pagkatapos, pinigaan ng kalamansi. Binalatan pa raw ang kanilang mukha at pinutol ang mga daliri sa mga kamay at paa. Binali pa raw ang mga buto sa kanilang mga braso at binti. Hindi pa raw nakontento ang mga Hapon. Inuka pa ang mga mata ng mga bihag nila, nilaslas ang leeg at kahit buhay pa raw at nangingisay, dinukot ang puso. Ay, parang tuwang-tuwa pang haraw ang mga Hapon na makita kung hanggang saan ba kayang tumagal ng mga gerilya sa sagad na pagpapahirap nila sa mga ito hanggang sa mamatay. Malagim at kakilakilabot pala ang naranasan ng mga gerilyang nabihag na mga Hapon doon sa luma at malaking bahay ng mga amo mo, Sitang. Totoo yan. Laking pasasalamat nga raw ni Ate Teodora. Nakatakas siya matapos mabihag ang kanyang asawang gerilya. Kung hindi, malamang daw na pinahirapan at napatay na rin siya ng mga Hapon. Ikalawang asawa pala ng amo mong babae si Mang Gregorio? Oo, at may isang anak na sila, si Aurora. Nang matapos ang gyera, bumalik sila sa bahay ng nasirang mga magulang ni Ate Teodora. Ay, sa dami pala ng mga gerilyang nabihag, pinahirapan at pinatay sa bahay ng mga amo mo, Sitang, hindi katakatakang magkakatotoo ang ikinababahala mo.
Ang ipinaalam mo sa akin kaya nagpunta ka rito sa kubo namin ng itay ko, may nagpaparamdam na mga multo sa bahay ng mga amo mo. Sir Wilmore, pinatutuhanan rin daw kay Lola Remedios ng ama niyang biyudo ang kakilakilabot na mga ikwinento sa kanya ng kaibigan niyang kasambahay sa kanilang kapitbahay. Yun daw ang dahilan kaya namundok silang mag-ama noong panahon ng gyera. At nagbalik lang sila sa kanilang kubo nang matulukan na ng mga Amerikano ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Kaya lang, hindi naniniwala ang itay ni Lola Remedios sa bulto, gaya ng asawa ni Aling Teodora. Gregorio, bakit ka napailing? Hindi totoo ang multo, Teodora. Pero si Sitang mismo nagsabi na ilang beses na siyang nagigising sa kailaliman ng gabi. Dahil nakakarinig siya ng parang may naglalakad sa kusina. Naririnig niya dahil katabi lang ng kusina ang kwarto niya. Ang kasambahay na rin natin ang nagsabing kapag lumabas siya sa kwarto, wala naman siya nakikitang tao sa kusina. Hindi naman maaring magtahi-tahi lang ng kwento si Sitang. Kung totoong nakakarinig siya ng naglalakad sa kusina sa kalaliman ng gabi, malamang magnanakaw yun. May magnanakaw na nakakapasok sa loob ng bahay natin sa gabi. Kung totoo ang sabi ni Sitang na nawawalan tayo ng pagkain, Paano tayo mananakawan? Bago tayo matulog, sinisiguro natin nakatrangka ang lahat ng mga bintana at pinto nitong bahay. huwag mo sabihin pinagtataguan tayo ng pagkain ng ating kasambahay. Huwag mo nga sabihin yan at baka marinig ka ni Sitang. Nakatulog na kamo siya bago pa ako nakauwi. Oo, dahil halos kasabay niyang natutulog ang anak natin. Kaya pag uwi mo galing sa overtime sa trabaho, ako ang naghain sa'yo. Para masaluhan kita dahil hindi pa ako naghapunan. Gaya ng ginagawa mo nung nabubuhay pa ang unang asawa mo, ha? Hindi ka rin kamo naghahapunan nang hindi siya kasalo. Oo, minahal ko rin naman siya nung nabubuhay pa siya at nagsasama kami. Kaya masakit din sa akin na hindi ko nakita ang kanyang bangkay. Kahit naman nakita mo ang bangkay ng unang asawa mo, mahirap mo siyang makilala. Dahil balitang ang mga gaya niyang gerilya na nabihag ng mga Hapon ay binalatan ng buong muka bago pinatay. Makikilala ko ang dating asawa ko. Dahil may maliit at maitim siyang balat na hugis bulaklak sa ilalim ng kanyang kaliwang braso. Mami! Si Aurora yun ah. Bakit sumisigaw ang anak mo? Nagmamadaling humangos daw ang mag-asawang Mang Gregorio at Aling Teodora paakyat sa ikalawang palapag ng kanilang bahay, kung saan naroon ang kwarto ng nag-iisa nilang anak at dinatnan nila itong nanginginig sa takot na nakaupo sa kanyang kama. Mami! Bakit ka umiiyak, Aurora? Paano ka? Nagising po ako kanina. Kasi nakarinig po ako ng gumagalaw sa itaas ng puno ng mangga sa tapat po ng bintana ng kwarto ko. Pagtungo ko po sa bintana, nakita ko po ang isang lalaking nakaakyat sa puno. Kapre! Nakakita po ako sa puno ng mangga ng kapre!
Ayon kay Lola Remedios, naniniwala raw sa kapre ang anak ng mga amo ni Sitang, Sir Wilmore. Dahil pinapaniwala raw si Aurora ng kanyang lola sa mga maligno noong nagbakasyon siya sa bahay nito sa Maynila. At alam ni Mang Gregorio na gustong tumira ni Aurora sa bahay ng kanyang biyodang ina. Ano, Gregorio? Gawa-gawa lamang ni Aurora ang sinasabi niyang kapre? Malamang, Chodora. Para payagan natin siya sa gusto niyang tumira sa bahay ng nanay ko sa Maynila. Hindi ka naniniwalang nakakita ang anak natin ng maligno kagabi sa itaas ng puno ng mangga sa tabi ng bahay natin? Hindi totoo ang kapre. Ang mga maligno ay bunga lamang ng imahinasyon ng mga taong matatakutin at naniniwala sa mga pamahiin. Gregorio, narinig mo ba yon? Parang may naglalakad sa kusina. Baka si Sitang yun. Tulog ng kasambahin natin bago tayo pumasok dito sa kwarto. Lalong hindi naman yun si Aurora. Hindi na lumalabas sa kwarto niya ang anak mo kapag 10 oras na ng gabi. 4 lang tayo rito sa bahay, Gregorio. Kung hindi ang anak natin at ang ating kasambahay, sino? Sino ang naglalakad sa kusina? Dahan-dahang lumabas daw ang mag-asawang Mang Gregorio at Aling Teodora sa kanilang kwarto na nasa ibaba ng kanilang bahay, Sir Wilmore. Pero wala silang nakitang tao na naglalakad sa kusina. Kinaumagahan, wala raw sa bahay ang mag-asawa. Si Sitang ang may napansin sa sahig ng kanilang kusina. Ha? Ano, Sitang? Mga bakas ng paa ng tao? Ay, oo, Remedios. Naparito ako sa kubo ng tatay mo dahil habang naglilinis ako kanina sa kusina ng lumang bahay, nakakita ako sa sahig ng mga bakas ng paa ng lalaki. Wala pa naman dito sa amin si Itay dahil maagang nagtanim ng mga gulay sa kaingin. Pero bakit mo nasabing sa lalaki ang mga bakas ng paa na nakita mo sa kusina ng bahay niyo? Dahil malalaki ang mga bakas. Huh? Si Aurora yun ah. Bakit kaya sumigaw ang anak ng mga amo ko? Nagmamadaling tumakbo raw si Sitang papasok sa lumang bahay, Sir Wilmore. At nang sumunod daw ang lola ko sa kaibigan niyang kasambahay, dinatnan niyang umiiyak na nakayakap dito ang anak ng kanyang mga amo. Natakot na takot. Multo! May multo sa bahay na to, Ate Sitang! Ay, tumigil ka nga, Aurora. Anong multo ang sinasabi mo? Wala naman akong nakita pagpasok ko rito sa kwarto mo. Pero talaga pong nakita ko. Kitang-kita ko kaninang unti-unting bumubukas ang pinto ng kwarto ko. Sumilip ang multo. Ay, sabing tumigil ka na. At huwag kang lumakap sa akin. Lalo lang ako naiirita sa'yo. Bumitiw ka sa akin. Ate Remedios, maniwala po kayo sa akin. Ano ba ang itsura ng multong nakita mo, Aurora? Mukha po ng isang lalaki na nakakatakot. Wala pong balat ang kanyang buong mukha na parang tinalupan. At naagnas. At uka po ang kanyang kanang mata. Ay nako, Remedios, huwag kang maniwala sa kanya. At malamang gumagawa lang yan ng kwento para payagan siya ng mga magulang niyang tumira sa bahay ng kanyang lola sa Maynila.
Kasi gustong-gusto ng batang yan na tumira sa matandang sinusunod ang lahat ng kanyang mga luho. Hindi po, Ate Sitang. Namumuro ka na sa akin, Aurora, ha? Kapag hindi ka pa tumigil sa pag-iinarte mo, kahit anak ka ng aking mga amo, baka tamaan ka sa akin. Sir Wilmore, sa takot daw marahil sa kanilang kasambahay, ng 8 taong gulang na si Aurora, tumahimik na siya. Pero nang kumagat ang dilim na hindi pa umuuwi ang mga magulang ni Aurora, na nakipaglamay sa kamag-anak nilang nakaburol sa Maynila, lalong naragdagan ang inis ni Sitang kay Aurora. Dahil sa pag-aakalang nagsisinungaling ito sa kanya. Magsabi ka ng totoo, Aurora! Pero totoo po, Ate Sitang. Hindi ako nagtago ng pagkain natin. Ikaw lang ang kasama ko rito sa bahay ngayon. Kaya walang ibang kukuha ng mga pagkain, kaluluto ko lang at tinakpan ko sa mesa kung hindi ikaw. Kinuha mo yon at itinago para papaniwalain kami mga kasama mo rito sa bahay na may multo rito. Hindi po. Magsabi ka na lang ng totoo at ilabas mo ang mga pagkain itinago mo. Ilabas mo bago pa dumating ang mommy at daddy mo. Pero talagang nagsasabi po ako ng totoo. Maniwala po kayo sa akin. Ay, kapag iginiit mo pa yung pagsisinungaling mo, masasaktan ka na sa akin. Ilalabas mo ang mga pagkain o hindi? Wala po akong ilalabas dahil wala po akong itinago. Matigas ang ulo mo, ha? Kung hindi ka mapatino ng mga magulang mo, ako ang magpapatino sa'yo. Bakit may nabasag sa kusina? Wala namang ibang tao ron. Ate Sitang, baka nasa kusina pa ang multo. Agad daw na humango si Sitang sa kusina, Sir Wilmore. Wala na naman siyang nakitang ibang tao ron. Pero may napansin na naman siyang mga bakas ng paa ng lalaki sa sahig. Sitang, hindi kaya ang may-ari ng mga bakas ng paa sa sahig ng kusina ang nagnakaw ng mga pagkaing nawawala roon? Si Aurora ang suspecha kong malamang na may gawa sa mga bakas na yon, Remedios. Para papaniwalain kaming mga kasama niya sa bahay na may multo roon. Para pumayag na ang mommy at daddy niya na patirahin siya sa bahay ng kanyang lola sa Maynila. Ewan ko, Sitang, ha? Pero matagal ko na kayong kapitbahay at hindi na ibang tao ang turing ko sa inyo. Kaya nga nang marinig kong sinasaktan mo ang anak ng mga amo mo, pumasok ako rito sa lumang bahay para awatin ka. Mula pa kasi sa pagkabata ni Aurora, kilala ko na siya. Sa aking paniniwala, hindi siya ang uri ng bata na magsisinungaling. Huwag mong ayunan ng batang yon, Remedios, para hindi lalong lumaki ang ulo niya at lalong lumakas ang loob na magsinungaling. Mapapatunayan ko rin na si Aurora at ang multo sa bahay na ito na sinasabi niya ay iisa lang. Uhulihin ko siya sa aktong nagnanakaw ng pagkain, gumagawa ng mga bakas ng paa ng lalaki sa sahig ng kusina at naglalakad sa kalaliman ng gabi para lang magpanggap na multo. Nang gabing yon, Sir Wilmore, nagluto raw uli si Sitang ng pagkain at ipinain niya yun sa ibabaw ng mesa sa kusina. At nagtago siya sa likod ng kurtina kung saan siya palihim na nagmatsyag. Sadyang inabangan raw niya ang inaasahan niyang magnanakaw
sa ipinain niyang pagkain at maglalagay ng mga bakas ng paa sa sahig. Mahuli ko lang yang si Aurora sa aktong pagnanakaw ng pagkain at sa paggawa ng mga bakas ng paa sa sahig at sa pagpapanggap na multo para manakot. Lalo siyang masasaktan sa akin. Ayun, may naririnig na akong dahan-dahang naglalakad sa sahig na papunta rito sa kusina. Umanda talaga sa akin yung batang yan. Paglapit niya sa tabi nitong pinagtataguan ko, bigla akong lalabas sa likod ng kortina. Ngayong naglalakad na siya sa tabi ko, bubulagain ko na siya. Bulaga! Sino ka? Sino ka? Yanig na yanig daw si Sitang Sir Wilmore. At siya ang sobrang nabulaga sa malaking takot ng tumambad sa kanya. Ang naglalakad sa kusina na isang lalaking kakilakilabot ang anyo. Natalupan daw at parang naagnas ang mukha nito. Uka ang kanyang mga mata. Putol ang mga daliri sa kaliwang kamay. May laslas ang lieg. At tadtad ng malalaki at malalalim na hiwa ang halos buong katawan. Bitiwan mo ako! Sa kabila raw ng pagpupumiglas ni Sitang, hindi siya makahulagpo sa pagkakahawak ng lalaking kakilakilabot ang anyo, Sir Wilmore. At dahil sa lakas ng sigaw ng kasambahay, nagising si Aurora at lumabas sa kanyang kwarto. Kasunod yun, nagawa ni Sitang na tadyakan ang lalaking sumunggab sa kanya. Sabing, bitiwan mo ako! Sa lakas daw ng tadyak ni Sitang sa lalaking kakilakilabot ang anyo, nabitawan siya nito. Sinamantala yon ng kasambahay at nagtatatakbo upang lumabas ng bahay. Subalit bago niya nabuksan ang pinto ng bahay, naabutan siya ng lalaking humabol sa kanya at sinakal siya ng kanang kamay nito. Bitiwan mo ang leg ko! Hindi ako makahinga! Kahit anong piglas daw na gawin ni Sitang, parang bakal na lalong humigpit ang pagsakala sa kanya ng kanang kamay ng lalaking kakilakilabot ang anyo, Sir Wilmore. Hanggang unti-unting humina ang pagpiglas ng kasambahay. Lumawit ang dila nito, tumirik ang mga mata. Dahan-dahang lumaylay ang mga kamay hanggang tuluyang dalagutan ang hininga. Gaya ng sumbong ni Aurora sa kanyang mga magulang pagdating ng mga ito. Diyos ko! Gregorio! Huwag kang matakot, Chodora. Narinig mo ang sumbong ni Aurora nang sumalubong siya sa atin. Hindi ako naniniwala sa kanya. Pero Daddy, totoo po yung sinabi ko sa inyo ni Mami. Pinatay po si Ate Sitang. Hindi totoo yon, Aurora. Walang pumatay sa kasambahay natin. Kung walang pumatay kay Sitang, bakit dinatnan natin siya rito sa sala na nakahandusay sa sahig? Lawit ang dila, tirik ang mga mata at patay na. Maaaring inatake siya sa puso. Hindi po, Daddy.
Malamang ganun ang nangyari, Aurora. Pinapalitaw mo lang na may pumatay kay Sitang para maniwala kami ng mami mo na may multo nga sa bahay na to. Para umalis na tayo rito. At para masunod ang gusto mong tumira na tayo sa bahay ng lola mo sa Maynila. Hindi po, Daddy, hindi po! Gregorio, baka totoo ang sinasabi ng ating anak. Imposible yon, Chodora. Maniwala ka sa akin. Hindi totoo ang multo. Walang lalaking kakilakilabot ang anyo at pumapatay na nakapasok sa bahay na to. Daddy! Gawa-gawa lang yun ni Aurora. Imahinasyon lamang. Imahinasyon o panaginip lamang. Hindi totoo ang multo. Ang multo ay isa lang malaking kalokohan. Pinangatawanan daw ng daddy ni Aurora ang hindi paniniwala ng kanyang anak Sir Wilmore. Si Aurora naman, kahit na ilibing na ang kanilang kasambahay, ay iginigiit pa ring totoong may multo. Ate Remedios, hindi po ako nanaginip lang gaya ng sinasabi ng daddy ko. Naniniwala ako sa'yo, Aurora. Sayang nga lamang at hindi ako nagising ng gabing magsisisigaw si Sitang. At patayin siya ng sinasabi mong lalaking kakilakilabot ang anyo. Sana nakita ko rin ang multong pumatay sa kasambahay niyo. At ako mismo sana ang magpapatotoo sa mga magulang mo na totoong may multong pumapatay sa inyong lumang bahay. Ang multo pong nakita kong pumatay kay Ate Sitang, siya rin po nakita ko nung isang gabi sa itaas ng puno ng mangga. Na inakala kong kapre. Ha? Bakit po biglang nang laki ang mata niyo, Ate Remedios? Aurora, walang tao sa bahay niyo, hindi ba? Opo, wala pong tao ron kasi sabay na umalis ang mami at daddy ko kanina. Kaya nga po habang hindi pa sila umuwi, nagpunta muna ako rito sa kubo niyo. Kasi natatakot po akong mapag-isa sa bahay namin. Kung walang tao sa bahay niyo, sino yung nakita kong lalaking naglakad sa loob ng kusina bago nawala sa bintana? Sino yun na may hawak na pinggan ng pagkain sa kanang kamay at tila kakilakilabot ang muka? Sino yun? Kakilakilabot ang anyo ng isang lalaking nabalatan ang buong mukha na parang naaagnas. Uka ang kanang mata at laslas ang lieg. Kaya hindi katakatakang katakutan siya ng mga makakakita sa kanya at akalain na isa siyang multo. Lalo pa nga at lumilitaw siya sa isang lumang bahay na kung saan may nangyayaring mga kababalaghan. Gaya ng pagkawala ng pagkain, paglalakad sa kalaliman ng gabi, pagkakaroon ng mga bakas ng paa sa sahig, at mahiwagang pagkamatay ng isang kasambahay. Sa pagkwekwento pa rin sa akin ng Lola Remedios ko, nung nabubuhay pa siya, matapos ng mahiwagang pagkamatay ng kaibigan niyang katulong sa lumang bahay noong 16 anyos pa lamang siya, ay nagpresenta siyang maging kasambahay doon. Bagay na labis na ipinagpasalamat ng batang si Aurora. Ate Remedios, salamat na lamang po at tinanggap kayo ng mami at daddy ko na maging kasambahay namin dito sa aming lumang bahay. Kung hindi ako natanggap ng mga magulang mo, Aurora, papipilitan ako magpresenta sa ibang pamilyang may kaya rito sa barangay natin o sa malapit dito. Dahil kapos na sa pang-araw-araw na pangangailangan namin ng itay kong kinikita niya sa pagtatanim at sa pagtitinda ng mga gulay.
Dalawa na nga lang kami sa bahay mula nang mabiyudo si Itay. Ang problema, nagkaroon pa siya ng sakit sa baga. Hindi na siya gaanong makapagtrabaho. At kailangan niya ng mga gamot at masustansyang mga pagkain. Kaya kailangan talagang tulungan ko siya sa paghahanap buhay. At sanay na kasi po ako nakikita at nakakasama ko kayo. Dahil noong nabubuhay pa si Ate Sitang, madalas kayong pasyalan ng kasambahay namin sa kubo niyo. Kasi nga kapitbahay lang namin kayo. Magkapitbahay nga tayo. Pero hindi gaya ng pamilya nyo na pag-aari nyo ang lupang kinatitirikan nitong malaki at luma nyong bahay. Kami ng Itay ko ay nakitirik lang ng kubo sa bakanting lupa sa tabi nitong bahay nyo. At anumang oras, maaari kaming paalisin doon ng may-ari. Teka, madilim na po pala Ate Remedios. Wala pa po ang mami at daddy ko. Bago sila umalis kaninang makapananghali, sinabi nila sa akin na malamang malalim na ang gabi bago sila makauwi dahil malayo-layo dito ang pinuntahan nila. Kaya mahiga ka na rito sa kwarto mo para kapag nakatulog ka na, babalik na ako sa kwarto ko. Ate Remedios! Oh, bakit parang bigla kang natakot? Aurora, anong nakita mo sa labas ng bukas na bintana? Ayon kay Lola Remedios, bigla raw nanlaki ang mga mata ni Aurora sa takot Sir Wilmore. Dahil may nakita siyang lalaking kakilakilabot ang mukha sa labas ng nagbukas na bintana na nakaakyat sa itaas ng puno ng mangga. Pero nang hanapin yon ng aking lola, ay hindi niya nakita. Gaya ng isinumbong niya sa amo niyang lalaki. Remedios, huwag ka magpapaniwala kay Aurora. Kuya Gregorio, hindi ko nga po nakitang sinasabi ng anak nyo na lalaking may kakilakilabot na muka na nakaakyat daw sa itaas ng puno ng mangga. Talagang wala kang makikitang ganun dahil hindi totoo yun. Gawa-gawa lang yun ni Aurora para payagan namin siya ng mama niya na tumira sa poder ng kanyang lola sa Maynila. Remedios? Nariyan na po, Ate Chodora. Kuya Gregorio, maiwan ko na po muna kayo rito sa sala. Sige. Bakit po, ate? Akala ko ba nakaluto ka na ng pagkain? Opo. Tinakpan ko po kanina rito sa ibabaw ng mesa. Paano kami maghahapunan ng Kuya Gregorio mo? Wala namang pagkain dito sa mesa. Wala po? Saan po yun napunta? Takang-taka raw si Lola Remedios kung bakit nawala ang pagkain inihanda niya para sa kanyang mga amo, Sir Wilmore. Gayunman, nagmabadali siyang nagluto uli ng hapunan ng mag-asawa. Pero kinabukasan, kinilabutan siya. Aurora! Ate Remedios, bakit niyo po ako tinawag? Nanggaling ka na ba rito sa kusina kanina? Hindi pa po. Kalalabas ko lang po sa kwarto ko sa itaas. Bakit po? Kasi pagkakain kagabi ng mama at papa mo, naglampaso ako rito sa sahig ng kusina, kaya malinis dito kagabi. Bakit ngayong umaga, may mga bakas ng paa sa sahig? Mga bakas ng paa ng lalaki. Ate Remedios, hindi po kaya mga bakas ito ng paa ng mga to? Nakaramdam daw ng takot si Lola Remedios na baka totoong may multo sa lumang bahay Sir Wilmore. Kaya isinangguni niya sa kanyang mga amo na pabindisyonan ang mga ito sa pari
ang kanilang bahay. Pero hindi pumayag ang amo niyang lalaki. Hindi ako naniniwala sa bindi-bindisyon ng pare, Chodora. Gregorio, wala namang masama kung susundin natin ang payo ni Remedios para walang magmulto dito sa bahay natin. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyong hindi totoo ang multo? Naniniwala akong totoong may nakita ang kasambahay natin ng mga bakas ng paa ng lalaki sa sahig sa kusina. Maaari rin akong maniwala ron. Pero sigurado kong hindi multo ang may kagagawa ng mga bakas na yon. Mga bakas yun ng paa ng magnanakaw na sumalisi sa loob ng bahay natin para magnakaw sa atin ng pagkain. Sino naman ang maaaring magnakaw sa atin? Nagtanong ka pa. Malayo tong bahay natin sa ibang kabahayan. At iisang kapitbahay natin. Si Mang Pilo? Walang iba, Chodora. Si Mang Pilo, ang ama ng kasambahay natin ang nagnakaw sa atin ng pagkain. Sir Wilmore, ang suspitsa raw ng among lalaki ni Lola Remedios ay labis na sumugat sa puso ng kanyang ama. Dahil narinig nito ang masamang hinala sa kanya ni Mang Gregorio. Kung ba mahirap ako, Remedios, ako na. Ako na yung pagbibintangan ng amo mong lalaki na nagnanakaw sa bahay nila. Itay, hindi naman po. Hindi kita sesenyas ang umuwi mo na rito sa kubo natin pag alis ng mga amo mo kung hindi ko narinig ang pagbibintang sa akin ng Gregorio na yon. Hindi mo alam yon dahil inutusan ka ng amo mong lalaki sa tindahan bago niya kinausap ang kanyang asawa. Ang hindi nila alam, nagkataong nagtapon ako ng basura sa likod ng bahay nila. Kaya narinig kong pag-uusap nilang mag-asawa sa kusina nila. Itay, pagpasensyahan niyo na po si Kuya Gregorio. Hindi, Remedios. Nagtatrabaho po ako sa kanila. Sa lahat kasi ng ayoko ang pagbibintangan ako ng masama na hindi ko naman ginagawa. Kaya ipapakain ko sa Gregorio na yun ang masamang sinabi niya laban sa akin. Itay, ano po ang balak niyong gawin? Kinabahan daw si Lola Remedios, Sir Wilmore, dahil kabisado niyang masamang magalit ang kanyang ama at hindi siya naniniwalang magagawa ng itay niyang magnakaw. Kaya pinag-isipan niya kung papaano niya mahuhuli sa akto ang nagnanakaw ng pagkain sa lumang bahay. Lingid sa lola ko, may plano rin ang amo niyang lalaki. Ngayong gabi, Chodora, ngayong gabi ko uhulihin sa akto si Mang Pilo. Sa ginagawa niyang palihim na pagpasok sa bahay natin at pagnanakaw sa atin ng pagkain. Ipaubayan mo na kaya sa iba. Sa mga taga-barangay o sa mga pulis ang paghuli sa pagnanakaw sa atin, Gregorio. Hindi. Gusto kong ako mismo ang makahuli sa kapitbahay nating magnanakaw. Paano kapag napatunayan mo ang masamang hinala mo kay Mang Pilo? Ipapakulong kong matandang yun at palalayasin ko rito sa bahay natin ang anak niya. Ano yun? Parang may gumagapang sa kisame sa ikalawang palapag ng bahay. Mga daga lang yun. Iba ang duda ko, Chodora. Bakit napatango-tango ka, Gregorio? Kung tama ang suspecha ko, sa kisame sa itaas ng bahay natin dumadaan si Mang Pilo para makapagnakaw sa atin. Sir Wilmore,
Buo raw ang masamang hinala ng among lalaki ni Lola Remedios sa kanyang ama. Kaya nagmamadaling nagtungo ito sa kusina. Pero hindi niya makita roon ang kanyang hinahanap. Remedios! Remedios! Ano pong iuutos niyo, Kuya Gregorio? Wala akong iuutos sa'yo. Ang itak. Ang alam ko po, narito lang yun. Maghahanap pa ba ako kung nakita ko yun dito? Aanhin niyo po ba ang itak? Huwag ka na magtanong. Hanapin mo yung itak. Opo, Kuya. Bilisan mo at may kakatayin ako. Kinabahan daw ang lola ko, Sir Wilmore. Dahil noon lang niya nakitang parang galit ang amo niyang lalaki. Ang isa pang labis na ipinagtataka niya, kahit anong hanap ang gawin niya, hindi rin niya makita ang itak sa loob at labas ng lumang bahay. Nasundan pa yun ang malakas na pagsigaw ni Aurora na labis na ikinabahala ng aking lola. Aurora? Aurora! Ate Remedios! Ate! Oh, Hana! Huwag ka nang matakot at yakap na kita. Bakit ka ba sumigaw? At saka bakit ka ba umiiyak? Ang multo po. Multo? Bago po kayo pumasok dito sa kwarto ko, dahan-dahang bumukas kaninang pinto at sumili po ang multo. Ang lalaki, kakilakilabot po ang mukha. Parang nabalatan ng buong mukha niya na naagnas at tuka po ang kanan niyang mata. May hiwa pa siya sa leg at putol ang daliri sa kanyang kaliwang kamay. At may hawak siya sa kanang kamay na itak. Wala akong nakita. Nakatakbo na po siya papalayo bago kayo dumating. Aurora, hindi kaya nananaginip ka lang? Hindi po, Ate Remedios. Totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Kitang-kita ko po kanina. Nanlilisik po ang kaliwang mata ng multo at parang galit. Parang galit na galit po sa akin ang multo. Habang yakap at inaalo raw ni Lola Remedios si Aurora, Sir Wilmore, buong pag-aalala at pilit na kinalaban ang takot, napasigaw niyang tinawag ang kanyang mga amo. Ate! Ate Teodora! Kuya Gregorio! Ayon pa kay Lola Remedios, sa kabila ng kanyang pagsigaw na pagtawag sa kanyang mga amo, hindi raw nakalapit agad ang mag-asawa sa kwarto ng kanilang anak. Dahil biglang humarang sa daraanan ng mga ito ang lalaking kakilakilabot ang anyo. Bilisan natin, Gregorio. At baka kung anong nangyari kay Aurora sa kanyang kwarto. Kaya tinatawag tayo kanina ni Remedios. Teka, Teodora. Oh, bakit hindi ka tumuloy sa pag-akyat sa hagdan? May humarang sa gitna ng hagdanan. Kamusta, Teodora? Martin! Ako nga. Taksil kong asawa. Anong sinabi ng lalaking to na kakilakilabot ang mukha, Teodora? Asawa ka niya? Oo, Gregorio. Siya si Martin. Ang unang asawa ko. Nakasama sa mga gerilyang nabihag ng mga Hapones nung panahon ng gyera. Paanong
paano ko siya nakilala kahit halos 10 taon ko na siyang hindi nakita. Malamang nagkakamali ka lang, Chodora. Nakakarimarim ang anyo niya. Nabalatan ang buong mukha niya na parang naagnas. Uka ang kanang mata niya. At may laslas ang leeg niya. Siguradong hindi siya ang una mong asawa. Hindi ako maaring magkamali, Gregorio. Ang itim na balat na hugis bulaklak sa ilalim ng braso niya, yun ang malinaw na palatandaan ko na siya nga ang una kong asawa. Na inakala kong patay na. Inakala rin ng mga Hapon na napatay na nila ako. Matapos nila akong bugbugin, balatan ang buong mukha ko, ukain ang kanan kong mata, patuloy ng mga daliri sa kaliwa kong kamay at laslasin ang leeg ko. Nagkunwari akong patay na, kaya nalansi ko at takasan ng mga Hapon. Pero matapos akong magtago at magpagaling sa liblib na gubat, pagkatapos ng giyera na nagbalik ako sa bahay na ito, may iba ka ng asawa, Chodora. Walang iya kang taksil ka. Hindi kita pinagtaksilan, Martin. Nag-asawa ko ng iba dahil akala ko nga patay ka na. Pinagtaksilan mo ko. Taksil ka dahil nagkaanak ka sa iba. Kaya pagbalik ko, hindi na ako nagpakita sa'yo sa laki ng galit ko sa'yo. At sa matagal na panahon, nagtago ako sa kisame ng lumang bahay na ito. At nabuhay ako sa pagkain sa bunga ng mga punong malapit dito. Pati na rin ang pagnanakaw ng mga pagkain sa bahay na ito. Matagal, Chodora. Matagal akong nagtago sa paghihintay ng pagkakataong maghiganti. Paghihiganting isasagawa ko na ngayong gabi. Martin, wag! Uunahin kong gantihan ang lalaking pinalit mo sa akin. Sir Wilmore, bago daw maawat ng among babae ni Lola Remedios, ang una niyang asawa, mabilis na nitong tinaga sa dibdib si Mang Gregorio. Kaya bumagsak ito sa ibaba ng hagdan at umaagos ang dugo sa dibdib, nangingisay at nag-aagaw buhay. Chodora! Gregorio! Nakita raw ni na Lola Remedios at Aurora ang pagtaga kay Mang Gregorio ng lalaking nagngangalang Martin. Pero para silang itinulos na kandila na hindi makakilos sa itaas ng hagdan dahil sa malaking takot sa lalaking kakilakilabot ang mukha. Nanlilisik ang kaliwang mata habang humahalakhak na hawak ang dugoang itak sa tabi ni Aling Chodora. Lulubusin ko ang paghiganti sa buong pamilya niyo, Chodora. Gaya ng ginawang pagpapahirap sa akin ng mga Hapon. Babalatan ko ang mukha ng lalaking pinalit mo sa akin. Martin, wag! Lalong natakot daw si Lola Remedios nang makita niyang dinalata ng lalaking may hawak na itak ang mukha ng kanyang among lalaki na nakahandusay at sugatang hindi makagulapay. Lalo pa nang isunod nitong ukain ang mga mata ni Mang Gregorio. Dahan-dahan kong uukain ang kanyang mga mata.
Wag! Maawa ka kay Gregorio! Gregorio! At ang ultimatum, lalaslasin ko tong lalamunan niya. Matapos daw laslasin ng unang asawa ng among babae ni Lola Remedios ang lalamunan ni Mang Gregorio, bumulwak ang dugo sa liig nito at nalagutan ito ng hininga na nakabuka ang bunganga at tirik na tirika ang mga mata. Nakaganti na ako sa lalaki mo, Teodora. Martin, hayop ka! Baliw ka! Baliw! Oh, Teodora, baliw na nga ako. Nabuwang ako, hindi sa katakot-takot na pahirap na natikman ko sa mga hapon, kundi sa sobrang sakit ng ginawa mong pagtataksil sa akin. Etong dapat sa'yo, taksil. Sige, Teodora. Mangisay ka. Matapos daw tagain ang among babae ni Lola Remedios ng unang asawa nito, napahandusay ito sa sahig. Nabumulwak ang dugo sa sugat sa dibdib at nag-aagaw buhay. Sa labis sa sindak ng anak nito, napilit kumawala sa pagkakapigil ng lola ko at patakbong nanaog sa hagdan upang lumapit sa kanyang ina. Mama! Mama! Halika ditong bata ka. Bitiwan niyo ako! Para mas maging masakit sa taksil kong asawa ang paghihiganti ko sa kanya. Tignan mo, Teodora. Pagmasdan mo kung anong gagawin ko sa anak mo na bunga ng pagtataksil mo sa akin. Mama! Gaya ng ginawa ko sa kanyang ama. Lalaslasin ko rin ang lalamunan niya. Wag! Matapos daw laslasin ng baliw na lalaki ang lieg ni Aurora, bumulwak ang dugo sa liig nito at agad napahandusay ang bata sa sahig na wala ng buhay, na nakanga at tirik ang mga mata. Kaya napahagulgol na sa labis na sindak si Lola Remedios. Habang lalong humalakhak ang baliw na lalaking kakilakilabot ang mukha sa tabi ng nag-aagaw buhay na si Aling Teodora. Nakaganti na rin ako, Teodora. Nakaganti na ako sa inyong buong pamilya. Hindi ka dapat magsaya, Martin. Hindi ka dapat magtiwang. Dahil nagkamali ka ng paghihiganti. Ano? Anong sinasabi mong nagkamali ako ng paghihiganti? Dahil sa malaking takot ko sa mga hapon noong dakpin ka nila at sa paghahangad kong mailigtas ang sarili ko at makatakas, hindi ko na ipaalam sa'yo noon na buntis ako. Na nagbunga ang ating pagsasama.
Si Aurora, ang anak ko, na nakilalang anak ng pangalawa kong asawa. Anak mo siya. Hindi. Yan ang totoo, Marin. Anak mo. Hindi. Sarili mong anak. Ang napatay mo. Hindi totoo yan. Hindi totoo ang sarili kong dugo ang pinatay ko. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi maaari. Matapos daw malagutan ng hininga ang among babae ni Lola Remedios, dahan-dahang napaluhod sa sahig ang lalaking kakilakilabot ang mukha. Habang buong kabaliwang paulit-ulit na umiiyak ito at humahalakhak ng malakas sa labis na pagsisisi. Sinamantala daw yun ng lola ko, kaya mabilis na nakapanaog siya sa hagdan at nakalabas ng bahay. Kung saan sa labas ay nasa lubong niya ang kanyang ama na humahangos na dumating kasama ang kapitan ng kanilang barangay at ang mga tanod dito. Gayun din ang ilang taong bayan dahil sa paghahangad pala ni Mang Pilo na alamin kung sino ang nagnanakaw sa bahay ng kanyang kapitbahay. Nasaksihan rin pala nito ang kahindik-hindik na pagmasaker sa pamilya ni Aling Teodora ng baliw nitong unang asawa. Maingat daw na pumasok sa bahay ang kapitan ng barangay at ang mga tanod nito upang dakpin ang lalaking kakilakilabot ang anyo. Subalit dinatnan nila itong nakabulagta na sa sahig at wala ng buhay habang may itak na nakatarak sa sikmura. Maliwanag itong pagpapakamatay, bunga marahil ng labis itong pagsisisi at pag-uusig sa sariling budhi sa pagkakapatay sa kanyang sariling anak. At nagugat sa maling paghihiganti niya sa ikalawang pamilya ng dati niyang asawa. Kaya pinalitaw niyang may multo sa lumang bahay.